Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. O ito mga kababayan ha, dito sa executive session sa DCRH, unti-unti na pong tawag dito, masasampahan ng kaso yung mga tinatawag nilang mga kontraktor. Kasi palagi nila tong inaano palagi nilang sina-shout out, sino-sino ba, no? Sino-sino ba yung mga kontraktor at sino-sino yung mga kontraktor at saka kontraktor na dapat makasuhan dahil nga sa mga maanomalyang mga flood control. Pakinggan natin, ha? Sige yung mga kasamahan ni Ombudsman Boying kasi kahit sila gigil na gigil din Pati kay pati kay tawag dito kay Chairman George Garcia, gigil na gigil din tong isa sa mga co-host dito ni ni tawag dito ni Ombudsman Boying. Pakinggan natin mga kababayan kung sino-sino pa yung susunod na makakasuhan. Oh, shout out daw, pa shout out. Diba? O ito yung dyan sa mga kabalen natin dyan sa Pampanga, makayapabake kayo. Santo Cristo Construction and Trading. Okay. 3-in-1 construction. Third Star Builders, ito si Third Star gusto kong batiin ito Dahil ito Matagal mo nang gustong batiin yan. Matagal na. Magsasaka party list. Ayan. Magsasaka Ferdinand party Beltran. list. Good morning sa iyo. Magsasaka party list. Isa sa mga kontraktor. Party list. Siyempre ito, binabati din natin. Di ba si dating Deputy Speaker, Dong Gonzales. Dong Gonzales, mga kababayan. Yan yung tawag dito, isa sa mga kontraktor din. Pero bulaanan niya yun Dinideny niya yun. Dinideny niya na meron daw siyang mga ganyan. O sino pa? Sino pa? AD Gonzales Construction and Trading Corporation. AD Gonzales Construction and Trading Corporation, yung pangalan ng kanyang construction firm. Akala ko ba wala, sir? Incorporated. Ito ba, yung Tongka Construction, 1160 Dong Gonzales, may Construction. kaso niya, malapit na. Northern Dong Gonzales po, may kaso na daw. Sabi mismo ni sino? Ombudsman Boying. Sana nga matuloy, no? Sana nga matuloy. Ombudsman. Sana totoo yan, Builders. Hindi ko alam kung na-file na namin, pero andyan na yan. Ang daming binabate. MCJ Valenzuela at yung Radiant Builders and Supply Corporation. Sino yan? Yun yung mga malalaking mga contractors. Magkano ang kontrata niyan? Nagmumula sa 1.7 G. Ang pinakamababa, 400 M. Wow. Di ba? Wow, laki So, ng binabati Sabi, no? 400M? hindi natin yung mga, hindi na yata si Deputy Speaker na nakaupo, yung kanyang anak Congresswoman Micah Gonzales at yung kanyang anak na isa, Vice Mayor ng San Fernando. Nakalimutan ko na. Basta yan ang Imagine niyo, no? Meron silang construction firm, tapos meron pang nakaupong congresswoman o congressman, meron pang nakaupong opisyal sa lokal. Talagang conflict of interest yung mahalata mo dito mga kababayan. Sobrang pambubudol, pang-scam yung mga ginagawa ng mga ibang mga politiko diyan sa Pilipinas. grupuhan dyan. Ito yung mga Good morning sa inyo. Ito yung mga billion. MG Samitan. Naku, bigat. Tama bigat ito. Sa norte yan, sa norte. Tiga Mountain Province to, nakakuha to ng 3.966 billion. Grabe, 3.966 billion? Tsaka kay JB Bernos. Eric Yap. Ito. Tapos T283 Builders and antindi nito. RR Ricaport.
Ba, sino yan? 11-16. Billion ito mga ito. 11-16. AC Suliben. Diba na, Mga mabibigat to mga ito. nakalimutan mo si CWS. Oh, hindi hindi nandiyan na. Nandiyan na. CWS, di ba yun yung mga nasa kay Diskaya? Ngayon, may kaso Nandiyan na na yan. yan. Nandiyan na. Kwan yun, ha? Ang nakalimutan ko ito, pero babatiin ko na baka magtampo eh. Diba? Baka magalit. Baka magtampo. Surigao, 1st District del Sur, ha? Representative Romy Momo. Diba? At yung kanyang Surigao La Suerte Corporation. Okay. Romo? Grabe mga kababayan, no? Grabe yung panluloko yung mga pinanggagawa nitong mga na to sa atin. Mga opisyal ng gobyerno, mga politiko. Morning sa inyo. Ano yung Surigao La Suerte Corporation? Ano yun? May tatanong ko nga dito sa Contractor yun? message. Aba, titingnan Construction natin, ha? Oo. Para Akala ko makita si natin. Garel. Ha? La Suerte. Nakakuha daw ito ng parang mga, according dito sa nag-text sa atin, 1 point. Maglalagay na rin si sa Certificate of Candidacy o kaya sa application mo pa lang sa COMELEC. Parang nalagay na ni George ng no conflict of interest. Oy, tama naman. all. Sa wakas may ginawang tama si George. Sworn statement on conflict of interest. Oo. At least nakinig si Chairman George Garcia kay Ombudsman. Kasi suggestion ni Ombudsman yan eh. Diba? Imbis nakikinig lang si Chairman George sa mga party list, kay Ombudsman ka makinig para medyo mas maganda ang pakiramdam mo. Ayos naman daw si chairman. Oo. Talagang ayos na ayos yun, Brad. Ayos yun, no? Ayun ang at least magandang develop. Hindi maayos. Kailan naging maayos yun si Chairman George Garcia. Ang daming kapalpakan yung ginawa niyan sa COMELEC. Na yun talaga, kung saan nagsimula itong modus, yung mga kontraktor, susunod na. Marami Sunod-sunod marami na na yung yan. nakapila. Nakapila na yan. Oo. Kasi akala nila ombudsman na nung naipasa nila SP Gatchalian sa iyo at ni sa ombudsman at ni Tapos Blue na. Ribbon, Ayos na. tinatakpan ni flood control. Hindi, tuloy-tuloy na kasi Ganyan, yung walang Mas maganda pa yung ngayon mga kasi talagang bibilis eh. Oo. bibilis na, diretso na. Kasi alam mo Diretso ninyo, na, no? Oo. yun hong mga komite sa Kongreso, dyan sa Senado at sa House, kung lang ho yan in aid of legislation, para naghihiring ho, para Yun nga merong sir kumbaga naghihiring sila in aid of legislation pero mapapansin mo wala naman silang ginagawang batas. Wala naman sila nagagawang batas. Ano po ba yung nagawa na batas ni Senator Lacson nung nag-hearing siya nung siya pa yung chairman ng Blue Ribbon? Wala pa. Wala man lang siyang na tawag dito na naging committee report doon sa floor kapag session na. Yun nga yung nakakalungkot doon, ang laki-laki ng ginagastos nila dyan sa pag-hearing-hearing, sa investigation daw, hearing sila in aid of legislation para may maipasa silang batas, para hindi na maulit yung mga pangyayaring mga ganyan. Pero ang daming nakakapansin po na wala naman po silang nagagawang batas. Yun lang po yung nakakalungkot dyan. Ipapasa rin sa amin pagkatapos. Pagkatapos ipapasok rin. Combinatory lang yan. Ang kagandahan lang, pagdating sa ombudsman, hindi sila zero. Meron na Yung- pinanggagalingan. Meron na pinanggagalingan. Pero kung idediretso na sa inyo yung mga hawak nilang dokumento, Kung Alam meron mo, na. sana tuloy-tuloy to yung pagkakaso ni Ombudsman Boying, no? Sana nga yung mga kahit na kaalyado, no, hindi lang mga kritiko ni Bongbong Marcos yung kakasuhan niya. Kung sino po yung may kasalanan talaga sa nangyari talaga diyan ng mga korupsyon na nangyari diyan sa flood control. Talaga sanang tuloy-tuloy yung gagawin ni Ombudsman Boying na makakasuhan kung may mga sapat na ebidensya talaga. Kasi siya mismo nagalit, 'di ba, nung nag-grant yung bail ni Bong Revilla na hindi pa nga natapos yung kaso noon patungkol dun sa PDAF na pinababalik sa kanya yung 100-something million. Tapos ngayon, kumbaga, nakaano na naman siya, kumbaga sigurado na ma-acquit yan eh. Kasi yung kaso na yan, wala daw bail. Tapos ngayon, nag-grant yung kanyang bail dahil sa ang reason nung korte walang sapat na ebidensya. Oh.
'Di ba? Tapos noong kapanahunan nung PDAP, wala siyang kasalanan doon pero pinababalik sa kanya yung 100 something million na pera na napasok daw sa kanya. Nakakaano 'di ba, nakakalungkot at nakakapagtaka kung bakit nila nalulusutan yung mga ganyang mga klaseng, nakawan, 'di ba? Hindi lang thousand, milyon-milyon yung mga pinag-uusapan natin dito tapos ilang beses na kumbaga nasali yung mga pangalan nila. Tapos nakakawala sila palagi. Nakakalungkot lang. Paulit-ulit lang yung nangyayari diyan sa yung korapsyon diyan sa mga politiko sa Pilipinas. Tapos ang nakakalungkot nananalo pa 'tong mga 'to. Kung meron sila information, Oo. bigyan na lang sa amin. Tama. The-process namin. Oo, mas maganda. Para hindi magdoble-doble pati. Hmm. Magkakaroon ng problema yun eh. Yung doble-doble. Pero dapat pasuin na siguro talaga yung party list. Parang Meron ng nagiging So racket. ayan ang mga kababayan maano natin, abangan natin kung sino-sino pa yung mga kasuhan bukod doon sa sinabi nga ni Ombudsman Boying na may kaso na nga itong si Dong Gonzales. So abangan natin kung matutuloy nga, kung may sapat ba silang ebidensya diyan para mapanagot yung mga tawag dito yung mga nangungurap na walang pakundangan na bungababoy sa kaban ng bayan. So ano po yung masasabi niyo diyan mga kababayan? At comment niyo po kung ano masasabi niyo. Naniniwala ba kayo sa mga sinasabi ito ni Ombudsman Boying? Kasi yung iba diyan dadalawang isip kasi nga si Ombudsman Boying puro lang daw pa preskon. Tapos magugulat na lang tayo sabihin hinog na tapos wala din palang nangyayari, 'di ba? So ayan, anong masasabi niyo diyan? God bless ating lahat. Sana kung sino man talaga yung mga gumawa ng mga korupsyon diyan sa Pilipinas managot sila. God bless sa atin lahat mga kababayan, lalo-lalo na yung mga OFW. Ingat-ingat po tayo. Comment niyo po kung ano masasabi niyo. Bye-bye.